Hindi ka ba nahihiya? Abogada ka pa naman. Abante Pilipinas. Diba? Nagpanting ako doon eh. Yung mag-review ng konstitusyon, wala akong pakialam kung sino sinasabihan mo. Pero speaking of review ng konstitusyon, mahiya kayo. At hindi ba dapat Malacanang ang unang mag-review ng konstitusyon? Diba? Kung yung presidente ba namin ay meron pang kakayanang pamunuan kami na nasa tamang pag-iisip at hindi adik. Yun eh. Ay, naku. Taong bayan na ang humihingi ng sagot sa mga tanong. Pero nasan kayo? Sinasagot nyo? Kayo ang dapat na mag-review ng konstitusyon. Yung tungkulin ng presidente sa taong bayan. Dapat ang inyong sundin. Yun ang dapat ninyong ipakita at gawin. Nasaan ang medical journal na hinihingi? You only have barely 1 day para sagutin ang Supreme Court hinggil sa bagay na yan. Abante Pilipinas. Pero nasaan? Ano, pinag-uusapan? Pag tinatanong ka, sumisimangot? Abante. Anak ng teteng, oh. Kayo mag-review ng konstitusyon? 5:26. Grabe ka naman, Betchay Diong. Oo, kung makapag-komento ka dun sa post na ha? Sabi niya, coming from you, naghahanap ng bato para maibato si Batman. Betchay ha. Abante Pilipinas. Iginagalang ni Vice President Sara Duterte ang opinyon ng publiko kaugnay sa mga usaping impeachment na ibinabato sa kanya. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, binigyan din ng Vice Presidente na dapat malinaw ang batayan ng mga pahayag ng mga mambabatas, lalo na kung may kinalaman sa mga alegasyon ng impeachment. Kinumpirma rin ni VP Duterte ang kanyang intensyon na tumakbo sa 2028 presidential elections at nanawagan ng maayos, mapayapa at patas na halalan sa bansa. Wala. Okay. Samantala, pinagsabihan naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na i-review ang konstitusyon kaysa mga intriga laban sa gobyerno. Tugod ito ng palasyo sa pahayag ng Vice Presidente na magdasal na magkaroon ng mahalalan sa 2028 matapos matanong sa kahandaan ito para sa susunod na presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, katulad lamang ito ng kanyang ama na eksperto sa paggawa ng intriga na walang basehan at pagtatanim ng mga ebidensya. Sinabi ni Castro na bilang abogada, sana ay ma-review ulit ni VP Sara ang nilalaman ng konstitusyon para masagot ang sarili nitong mga sinasabi. Kitang-kitaan niya kay VP Sara ang kasabikan na pag-usapan ng halalan sa 2028 sa halip na magtrabaho at ngayon nasa labas na naman ang bansa. Sinabi ni Castro na malayo ito kay Pangulong Bongbong Marcos na abala sa pagsasaayos sa epekto ng krisis sa Middle East at puro trabaho ang inaasikaso para sa mamamayan. Bakit tawa? Sorry. Abante Pilipinas. Wawa, Auntie Claire, review? Wala akong pakialam kung sino sinasabihan mo, pero nabanggit mo yung mag-review ng konstitusyon. I am not a constitution expert ha. Dahil hindi naman ganun kaganda ang aking grades diyan sa Polsci 101. Polsci 11. Ano ha? Constitution nun eh. Polsci 11. Noong nag-aaral kami nila yung mga kasabayan natin ano ha. Hindi naman ganun kaganda ang grades ko ano ha. Pero hindi naman ako bagsak. Hindi naman ako bagsak. Oo, hindi rin naman ako pasang-awa. Kaya lang, ibig sabihin, hindi ako ganun kagaling. Pero kung mag-review ng konstitusyon, hindi ba dapat Malacanang ang unang mag-review ng konstitusyon? Di ba? Ilang beses nang hinahamon yung amo mo, Auntie Claire, magpa-hair follicle test dahil gusto naming makilala kung yung presidente ba namin ay meron pang kakayanang pamunuan kami na nasa tamang pag-iisip at hindi adik. Yun eh. Di ba? Gusto naming malaman, malakas ba talaga si Presidente Bongbong Marcos? Nasaan ang medical journal na hinihingi? You only have barely 1 day para sagutin ang Supreme Court hinggil sa bagay na yan. Abante Pilipinas. Pero nasaan? Ano, pinag-uusapan? Pag tinatanong ka, sumisimangot? Abante. Anak ng teteng, oh. Kayo mag-review ng konstitusyon? At una tigit sa lahat, kilalanin niyo muna ang sarili ninyo. Humarap kayo sa salamin. At baka hindi niyo nakilala ang sarili ninyo. Baka kung sasana kayo, ako, malandyong nga yan, ano? Baka iba na. Sorry
nagpanting ako doon eh. Yung mag-review ng konstitusyon, hindi ka ba nahihiya? Abogada ka pa naman. Abante Pilipinas. Diba? Questionin mo, kapwa mo abogada. Wala akong pakialam kung sino sinasabihan mo. Pero speaking of review the Constitution, mahiya kayo. Taong bayan na ang humihingi ng sagot sa mga tanong. Pero nasan kayo? Sinasagot nyo? Kayo ang dapat na mag-review ng konstitusyon. Yung tungkulin ng presidente sa taong bayan. Dapat ang inyong sundin. Abante Pilipinas. Yung tungkulin ng presidente sa taong bayan, yun ang dapat ninyong ipakita at gawin. Abante Pilipinas. Hindi yung makarinig ka lang ng utot ng mga Duterte, talagang gusto mong sasabog lahat ang mga bulkan sa Pilipinas lahat. Umutot lang yung mga Duterte, talagang hindi na rin magkaigi itong si Auntie Claire. Di ba ka? Abante Ay, naku. Pilipinas. Naglabas ho ng Manifesto of Support. Baliktad, sorry. Naglabas ng Manifesto of Support ang Baptist Church leaders sa buong bansa para kay Vice President Sara Duterte. Sa dokumentong ipinresenta kay Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte, inihayag ng 75 Pilgrim Bible Baptist Churches at affiliated congregations sa Luzon, Visayas at Mindanao ang kanilang paninindigan para sa Vice Presidente. Ayon sa grupo, nananatiling matatag si VP Duterte sa gitna ng mga isyong politikal na kanyang kinakaharap. Ipinahayag din nila ang patuloy na panalangin para sa kanyang kaligtasan, lakas at katatagan. Gate pa ng grupo, hindi umano kumakatawan sa kanilang pananaw ang ilang pahayag ng ibang lider relihiyoso hinggil sa usapin. Abante Pilipinas. Ayan, so sinasabi nila na yung kanilang pananaw at pahayag ay sa kanila lamang. They do not carry others. They do not represent others, other churches, or religious leaders. Kaya ito para sa kanila. Ito, Auntie Claire. Yan ang sabihan mong mag-review ng konstitusyon. Baka sabihin mo mali yung ginagawa nitong mga religious leaders na ito. Sabihan mo sila. Dahil baka mamaya kung saan sila mapunta. Di ba ga? Baka mamaya kung saan sila mapunta. Ewan ko ha. Pero palagay ko, yung mga tao sa galing ng teknolohiya ngayon, pagdating sa konstitusyon, ang mamamayang Pilipino, nakakaintindi na rin eh. Noong araw, ewan ko kung ito ay sinasadya or they deliberately hiding things, information or something. Di natin alam. Pero noong araw, nung wala pang internet, wala halos nakakalam ng mga batas. Kaya kailangan mong bumayad para lamang magtanong ka kung yun ho bang pag-utot sa loob ng plenaryo pinagbabawal ho ba sa konstitusyon? Ha? Legal ho ba yung ganito? Yan yung sinasabi. Yung mga ganito. Noong araw yon, ibig ko sabihin, bibihira nakakaalam ng mga batas. Kailangan mo talagang pag-aralan yan if you really want to know or to learn more about laws and yung mga sistema, regulasyon, konstitusyon, etc. Kailangan mo yan. Pero ngayon, isang dot-dot mo na lang. Magkakaiba na lamang kayo ay di doon sa inyong interpretasyon. Interpretasyon na lang. Doon magkakaiba. Siyempre, ibang interpretasyon ng abogado sa hindi abogado. Ayan. Kaya yun nga lang abogadan eh. Iba pa rin ang sinasabi kaysa sa katotohanan eh. Abante Pilipinas.